Ayan, so isang mapagpalang hapon po. So magandang hapon po sa bawat isa na naka-tune in ngayon pong Facebook Live po natin sa Rema Pills. So everyday na ginagawa po natin yan. So ngayon ay malapit na yung camping. Amen po. So napakalapit na nung camping. Nakaraan, medyo na-postpone yung camping natin pero itong sunod na araw ay tuloy na po. So excited na po ba ang bawat isa sa camping natin? Amen po. So pag-aralan po natin, bakit ba kailangan natin na umattend ng mga camping o bakit ba natin binibigyan ng sabihin na natin ng pagpapahalaga ang pagdalo natin ng camping. So, si Pastor Irish kahapon may mga shinare siya na sabi niya doon ay maraming mga dahilan. So, maraming mga hadlang ang kaaway para makarating ka ng camping o makarating tayo lahat ng taga-Rema sa camping. So, ano ba ang camping? Ito po ay ginagawa natin every year sa tatlong beses sa isang taon. Meron tayong mid-year camp, meron tayong believers camp, meron tayong summer camp. Then, meron pa tayong mga activities. Amin po. Ngayon, bakit ba natin kailangan umattend ng camping? So, sa akin po, ako po ay nagka-camp na ng, ano ba yan, 2009. So, yun nung first time ko na nag-camp. Kung di ko nakakalimutan na yung start ko nag-camp ay diyan pa sa Tikling, Antipolo. Believers Camp, yung unang-unang camping ko po. So, bakit natin kailangan umattend ng camping? Sa totoo lang, sa ating sa Tagarema, ito ay parang kaduktong na ng ating buhay. Kumbaga, kaduktong na ng ating spiritual na buhay na kailangan nating pumunta ng camping, kailangan natin pumunta ng gawain ng Panginoon at para magkaroon tayo ng mapalakas uli tayo ng Panginoon. So, ang camping ngayon ay July camp. Sabi nga ni Pastor Irish, merong mga hadlang. Sa kanya may hadlang pa tayo na panahon, may mga bagyo. Ewan ko po sa bawat isa sa atin kung ano yung mga hadlang ng kaaway para hadlangan tayo sa camping. So, minsan, yung financial, lalo-lalo na po sa amin dito sa Isabela, kami po ay isa sa pinakamalalayong outreach na pag Maynila ang usapan ay ang biyahe po namin dyan ay maabot ng 12 hours. So, hindi po biro. Mas malaki pa yung pamasahe namin kaysa sa camping namin. Doble po. Kumbaga, mas pinagdaan namin yung pamasahe namin. Kasi nga po, napakalayo po namin at lalo na ngayon, mataas-taas na po ang presyo. Pero hindi po hadlang yung napakalayo na yon para hindi kami pumunta ng camping. Kasi bakit kailangan po namin to? Amen. Mismo kami ay naghahanda. Sa Bible, meron po sa Matthew chapter 2 verse 9 to 10 na kung pamilyar po tayo doon sa uh, tatlong pantas o wise man, three wise man. 'Di ba nung sa kwento po na 'yon, yung tatlong matatalinong hari o wise man, ang ginawa po nila, hinahanap nila ang Panginoong Hesus kung saan isisilang. So kung papansinin natin, ang dami po nilang nilakbay. So hindi po yun, wala pang sasakyan noon, wala pang kung ano-anong pagtatrabelan, kundi karamihan noon ay sumasakay sila ng asno o sumasakay sila sa kanilang tsinelas. So sobrang layo nila para lang mapuntahan o para lang ma-meet nila ang Misaya. Amin po. Alam niyo po, sa camping ay isa din pag-meet natin sa Diyos. Kasi kung nasaan ang Diyos, kailangan puntahan natin. Amin po. Kailangan pumunta tayo doon. Kasi bakit? Nandun ang pagsama ng Panginoon. Kagaya nga po nung tinuturo ni Pastor Boy nung meeting at nila Pastor Marlon, ng mga pastor natin, na kailangan mapuno ka ng Jesus sa buhay mo. Actually, na kahit napakalayo niyan ang pupuntahan mo, o sabihin na natin
mag-e-effort ka na magpapamasahe ka, magkakampi ka, minsan may pasok ka pa nun, ipagpapalit mo yung absent ka. Alam niyo po, normal na po yan eh. Kasi ilang taon na po ginagawa ng Diyos yung camping, eh marami talagang mga taga-Rema na nagsasacrifice para lang sa camping. Amen po. So yung tatlong hari na to, yung tatlong wise man na to, nahanap nila, napakalayo ng nilakbay nila para lang ma-meet nila si Lord. Amen po, para ma-meet lang nila ang ipapanganak na tagapagligtas na ang Panginoong Hesus. Ngayon po, ang nangyari po, nung time na yan, nakita po nila si Jesus. Amen po, ang Panginoong Hesus. Sa Matthew chapter 2, verse 10, sabi niya doon na labis yung saya nila. Amen po. Basahin ko na lang po, no? Sa Matthew chapter 2, verse 10, sabi niya, at nang makita nila ang bituin at nagalak sila ng hindi kasawang galak. Kumbaga parang sa English kasi sabi niya doon na ano eh, ang ginamit niyang term, sabi niya, with great exceeding joy. Sabi niya, sobrang saya ng heart nila nung natagpuan nila ang Panginoong Hesus. Siyempre, hindi mo bibigyan ng halaga ang isang bagay kung ano eh, hindi mo bibigyan ng panahon, ng importansya isang bagay kung di mahalaga sa iyo eh. Amen. Ang camping po sa ating mga taga-Rema, ito po yung camp na sobrang halaga sa atin. Amen po. Ikaw ba yung sabihin mo na ano ba yan? Camp na naman. Amen. Sana gumraduate na po tayo doon. Amen po. Dapat ang sasabihin natin, camp na. Amen. Katulad ng tatlong hari na to, ay tatlong wise man na to, na tuwang-tuwa sila na darating na ang Panginoon, makikita na nila ang Diyos. Dapat po sa atin, nag-expect din tayo, yung joy natin, yung saya natin na camp na to. Amen. Sabi ko nga po sa inyo eh, kung kami lang po dito sa Isabela ay malapit, eh talagang karamihan po ng mga miyembro namin sumusuko na sa biyahe kasi medyo may edad na. Kasi ikaw ba naman, bibiyahe ka ng 12 oras, eh hindi po biro din yun. Kumbaga, gagastos ka ng malaki, tapos yung iba, sobrang tanda na hindi na talaga kayang bumiyahe. Amen. Pero sa atin, alam niyo po, dahil sa gawain ng Panginoon, kailangan natin i-push yung mga sarili natin na ako mismo, atin ako ng camp. Masaya ako, napupunta ako ng camping. Nandun yung galak, nung joy sa buhay ko, napupunta ako ng camping dahil hindi lang ako napilitan. Dahil ito na ang laman ng puso ko, ito na ang laman ng espiritu ko. Napupunta ako sa camping, mag-worship ako, kakausapin ako, imimit ako ng Lord doon. Amen po. Sabi ko nga po sa inyo, maraming dahilan, maraming hadlang ang kaaway sa atin para makarating tayo sa camping. Amen po. Pero nga, sabi nga, I will choose to obey. Pipiliin ko pa rin sumunod. Pipiliin ko pa rin pumunta ng camping sa kabila ng maraming hadlang sa akin. Amen? Actually po, pag nakarating tayo ng camping, sulit po. Amen po, sulit. Yung parang kami nga po sinasabi ko na tayo yung isa sa pinakamalalayo na Pero pagdating natin doon kalimutan muna natin yung layo ng biyahe natin, mag-focus tayo sa Lord. Kasi bakit? Kasi kung nasaan ang Panginoon, puntahan natin. Amen po. Kaya sabi ko nga po, isang encouragement din po sa bawat isa sa atin, lalo-lalo na kung malapit lang tayo sa paggaganapan ng camping, pumunta po tayo. Umattend tayo ng camping. Kasi lahat ng ginagawa natin ay merong kapalit yan. Amen po. Tignan niyo po yung three wise man dito. Ang layo na ng biniyahe nila, ang layo na ng nilakbay nila. And mayroon pa silang dalang regalo. At nung nakita nila, sabi niya, ito na yung pinagpipray namin. One day, pagpunta natin ng camp, makikita natin yung saya na ito yung pinagpipray ko. Amen. Maraming mga times, sabi nga nung isang matanda namin dito, na umaattend, Pastor, malayo pa lang, meron na siyang pera pang punta ng camp. Matanda na po. Lagpas na po senior.
Meron na siyang pera sa camp, may naipon na siya kasi medyo may kalakihan nga po. Kailangan may 2,000 kami kada isang tao para makapunta ng camp. Pero yun nga po, sabi nga niya, "Hangga't buhay ako, pastor, pupunta ako ng camp. Hangga't malakas ako, hangga't kaya ko pa." Matanda na po 'to, "Pupunta ako ng camp." Amen. Dapat gano'n din po ang maranasan natin, yung labis ba na galak na pupunta ako ng camping. Ihahanda ko yung sarili ko, pupunta ako ng camping. O ikaw yung sanay ka, "Ay, camping na naman." Hindi po gano'n. Camping na kasi nandun si Lord. Kaya nga kung punong-puno ka talaga ng Jesus sa buhay mo, kung punong-puno ka talaga, nag-uumapaw ang Lord sa heart mo, amen po, hindi na mahirap sa'yo yung pagpunta ng camping. Amen? Hindi na mahirap, hindi na pinag-iisipan 'yan, kundi dahil sa punong-puno ka ng Jesus sa buhay mo, pupunta ako ng camp. Amen. Paghahandaan ko ang camping. Amen po. May isa pong kwento na yung Dong A o Dong Haing ba 'yun? Hindi ko masyado kasing alam yung ano, yung pinakabasa niyon. So ano siya, cartoon character na nakapila siya. Ngayon itong ano, sa haba-haba ng pila na 'yun, sabi pagdating dun sa pila na 'yun, kumbaga parang sobrang haba, yung tao na pumipila dun sobrang tinatamad na. Kasi ikaw ba naman pipila ka ng napakahaba, siyempre tatamadin ka nga naman. Pero alam niyo po, kung tinignan niya kung ano yung meron dun sa unahan, nandun kasi sa dulo sa haba ng pila na 'yun, nakita niya si Lord. Alam niyo po kung alam lang natin kung ano yung halaga, yung nasa unahan natin o yung camping na pupuntahan natin, hindi ka paghihinaan ng loob kundi mas lalakas yung loob mo dahil alam mo kung ano yung pupuntahan mo. Amen po. Sabi nga ni Irish, hadlang sa kanya yung papa niya. Si Pastor Irish, hadlang sa kanya yung papa niya na pupunta sa camp. Pero pag narinig niya yung bahala ka, yun. Kumbaga, lakas ng loob niya, pupunta ako ng camp. Actually, sa atin po, maraming struggle din po tayo sa papalapit na camping. But gawin po natin 'tong masaya. Gawin po natin ito na i-check po natin yung bawat heart natin. Kasi dito nung nakita nila si Elton, sabi niya, great exceeding exceeding great joy. Kumbaga sobrang-sobrang saya nila. Amen. Ngayon lang 'yan, mahirapan tayo sa pagfa-fundraising, mahirapan tayo sa pinansiyal na pangangailangan, mahirapan tayo sa biyahe. Pero pagdating natin dun sa camp, yung saya, hindi 2,000, hindi 1,000, hindi 10,000, kundi hindi mababayarang saya ang matatagpuan natin sa camp, ang Panginoon. Naniniwala po ako na itong camping natin, hindi lang po ito basta gawain, kundi ito po ay gawain na nandun ang Panginoon. It's time naman na tayo po ay ng pupuno ng presensya ng Lord, mapupuno tayo ng Panginoon. Gaya nga ng mga revelation kay Pastor Boy na kailangan mapuno tayo, maisiksik natin na maisiksik sa puso natin ang Panginoong Hesus. At isa sa time na para masiksik sa heart mo ang Panginoong Hesus, puno ka ng puno ng Diyos, ay yung pagpunta mo kung nasaan ang Panginoon. So sana po may natutunan po tayo sa hapon na ito. Excited na po ako sa dating na camping. Kahit alam ko na napakalayo, 12 hours ang biyahe. Excited na po ako na ma-meet ang Panginoon. At sa bawat isa atin, panatilihin natin yung excitement o yung joy dun sa puso natin na ito ay mangyayari na ang kalooban ng Panginoon sa camping. Amen po. So, lahat po tayo ay pumunta ng camping at iset po natin yung mga tanong natin, yung mga heart natin kasi bibisatahin ng Diyos ang uhaw na puso. At tayo, kung uhaw tayo, bibisitahin tayo ng Panginoon. So, sa hapon na ito, kita-kits po sa camping at excited na rin po ako na makita ang mga manggagawa, ang mga Remanyan sa darating na camping. So, God bless po. Tayo po ay mag-pray. Panginoon Diyos, maraming salamat Panginoon sa hapon na ito. Lord, tinataas namin sa iyo Panginoon ang mga miyembro namin sa kabuuan ng Rema Panginoon na darating sa camping Panginoon o God. Niling namin Panginoon na ang favor mo Panginoon sa mga biyahe, sa mga tao na isasama namin sa camping Panginoon.
at Ikaw siyang kumilos, Panginoon. Set din namin ang heart namin na yung saya sa puso namin, Panginoon, na ma-meet Ka sa darating na camping, Panginoon. Thank you sa breakthrough ng camping namin at sa oras na ito, Panginoon, kausapin mo ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito. Pinupuri Ka namin, pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, God bless po, no? At pagpalain po tayo ng Panginoon. See you po sa camp. God bless po. Bye po.